Good afternoon, family. Babasahin po natin mula kay Marcos 7:14 hanggang 23. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sinasabi. Ang aking sasabihin, hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao. At nang makapasok siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Pati ba naman kayo ay hindi pa rin nakauunawa?" Tanong ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan. At pagkatapos ay idinudumi sa ganitong paraan, ay ipinahahayag ni Jesus na ang lahat, ibig sabihin, ang lahat, ha? Wala dito sinasabi. Dati kasi dito, sa lumang tipan sinasabi na marumi, di ba? Dito, sa bagong tipan, sinabi ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagbumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang mga tao, ang tao. So malinaw dito, i-share natin. Kasi merong ibang relihiyon na pinagbabawal ang pagkain. Pagkain ng baboy, pagkain ng dugo, di ba? So hindi natin yun, kasi kaugalian nila yun. Okay lang nila sundin yun. Pero wag nila tayong husgahan bilang Katoliko na ginagawa natin yun. So patutunayan natin dito na dito sinabi lahat ng pagkain, di ba? Ang tinutukoy kasi dito baboy, di ba? So hindi ko nababasahin yung buong kwento na to. Hindi natin ito pinagbabahabahagi. Babasahin lang natin yung buod dito sa ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Gawa 11:1 hanggang 18. Ito yung tungkol sa karne, ha? Pagkatapos ay narinig, 7 tayo mag-umpisa. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos. Ito nag-utos kay Pedro. "Pedro, tumayo ka. Magkatay ka." Pinagkakatay siya ng pagkain. Pinagkakatay, "Magkatay ka at kumain." Dati kasi bawal to kaya sumagot si Pedro. "Tumayo ka at magkatay ka at kumain." Sumagot si Pedro. Subalit sumagot ako, Hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Tuloy natin. "Muli kong narinig ang tinig mula sa langit." Pakinggan nyo, para sa inyo to, na sinasabing marumi ang dugo, marumi ang baboy. "Huwag mong ituring na marumi ang lininis
na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon. At pagkatapos ay hinila pataas sa langit ang lahat ng iyon. So ano ba yung pinapakatay dito? Babalikan natin yung medyo umpisa ha. Ako'y nasa lungsod ng Joppa. Sa 4. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nanalangin na magkaroon ng isang pangitain mula sa langit. At ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumilipad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di dapat kainin. Muli kong narinig ang isang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So family, kung may magtatanong sa atin bilang Katoliko ako, na ba't tayo kumakain ng ganun? Kasi noon, bawal. Kaya nga sinasabi, nagbabago ang mga utos, no? At saka, bago tayo mag-share ng salita ng Diyos, kailangan talaga o magturo. Ako naman kasi share lang ako, hindi naman ako nagtuturo eh. Kumbaga, ginagawa ko to para sa sarili kong spiritual. Para pinapakain ko ang aking espiritu, di ba? Hindi naman ako guro. Hindi rin ako lingkod. Kasi, family, may kanya-kanya tayong kategory. Halimbawa, guro, lingkod, tupa. Ano ba yung mga lingkod? Halimbawa, ang mga lingkod na tinuturing ng Diyos, yung mga pulis, doktor, lahat ng nasa gobyerno. Kasi ang gobyerno nasa sakupan niya ng Panginoon. Ngayon, syempre, ito iiksian ko lang. Syempre, bago sila ipanganak ng mga pulis, ganyan, mga anghel sila ng Diyos. Baga, ngayon, sila dapat ang naglilingkod. Baga, kailangan bilang mga pulis, bilang mga doktor, naglilingkod sila ng may takot sa Diyos kasi sila ay mga lingkod. Iba naman yung guro na nakapagtuturo ng salita ng Diyos. Ang mga tupa, iba naman yung mga tupa, yung mga tao na nakikinig sa mga nagtuturo. Di ba? So, kailangan alam natin kung saan tayo. Siyempre, iba rin ang gawain ng Diyos. Bilang si Kristo, siya yung may-ari ng lahat ng Espiritu Santo at ng ating kaluluwa. Siya yung huhusga sa ating lahat. So maraming salamat po. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu, at sa laman. Ingatan niyo po, mag-iingat sa amin at pagpalain ng lahat na magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. So sana nasagot ko yung tanong niyo tungkol sa pagkain. Maraming salamat po.